Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Orlan dito sa ating dulang Love and Memories. Nag-alala ko sa kalagayan ni Alexa dahil din sa pinapalabas ng kanyang ama sa kanilang bahay. Minsan dumalaw si Elsa sa kaibigan niya at sinabi sa kanya magkita kami dahil mayroon siyang plano lumayo. Gusto niyang mang-ibang bansa para makalayo sa kanyang ama. Nagkausap kami at sinabi sa akin na ipapasok niya ako sa trabaho para makapagtutulong. Kapag nalito siya, saka na naman kami magpapakasal. Pero, naulang siya na kami. At sa kanyang pag-iisa, ay kung ano ang kanyang pumasok sa kanyang isip. Bakit ganito ang kapalaran ko sa pag-ibig? Wala akong kalayaan para pumili ng lalaking mamahalin ko. Hinadlangan ni Dad ang pagmamahalan namin ni Orlan. Bakit naging sakabal ang kalagayan sa buhay ni Orlan? Ang lahat naman ay may karapatan na umibig sa tinitibok ng puso. Pero ang dad ko ay binawalan ako na umibig sa isang mahirap ang buhay. Kaya niya ako inalayo kay Orlan para kalimutan ko na raw siya. Pero hindi. Anong kakawin ko? Pag hindi ko na matis ang lahat ng sakit na nadarama ko, parang gusto ko nang mamatay. Para hindi na ako masaktan pa. Pero, paano si Orlan? May usapan kami. Naalala ko pa. Alexa, sana huwag ka magbago. Alam mo naman na mahal kita. Ako rin, Orlan. Ipapangako ko sa iyo, habang buhay kitang mamahalin. At kung lalayo man ako, babalik ako para tuparin ang ating pangarap. Ganon din ako, Alexa. Mahal na mahal din kita. Wala nang silbing buhay ka kung mawawala ka sa akin. At magsusumban tayong dalawa. Nakamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa ating dalawa. Alexa. Si Orlan, hindi ko pala siya pwedeng iwanan. Kaya gago ako ng paraan para matakasan si Dad. Kunwari ay susunod ako sa gusto niya. Pero pag may pagkakataon, ay lalayasan ko siya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, mabuti naman. At tapos ko na rin ang trabaho ko dito. Maaga na lang akong uuwi. Pero kailangan ko pala ng pera. Kaya uutang muna ako kay Mercy. Pag nagpadala si Senyor, saka ko siya babayaran. Tina, kumusta na kayo dito? Senyor, kayo pala. Mabuti rin kami. Mabuti naman at dumalaw kayo dito sa bahay, Senyor. Siyempre naman, Tina. Alam ko naman na may tungkulin ako na iniwaran dito. At kailangan na bayaran ko ang inyong serbisyo. Dahil ginagawa ninyo ang trabaho niyo. Salamat po, Senyor, ha. Talagang kailangan ko ang pera ngayon dahil wala kaming pambili ng aming kailangan sa bahay. Ganun ba? O sige, bibigyan ko kayo ng 2 buwan na sahod ninyo
para hindi kayo magipit sa inyong mga bayarin at panggastusin. Salamat po, Senyor. Dahil nag-aalala rin kayo sa amin. Kung wala kayo, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ano? Bakit? Asan yung anak mo? Hindi ba siya nagpapadala ng pera at nang masuportahan kayo? Doon po, Senyor, nagpapadala. Pero ngayon, madalang na po. At hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Senyor, kumusta rin pala si Senyorita Alexa? Mabuti naman siya at nalilibang sa mga gawain niya sa bahay. At di na ako kinukulit na bumalik dito. Ganun po ba? Sana po, bumalik na dito si Senyorita. Alam niyo po, sabik ko na rin siyang makita Mayaan mo, Tinang. Pag nakita ko na sumusunod sa mga utos ko, ay ibabalik ko siya dito. Baka sa sobrang lungkot niya, kung ano pa ang maisipan niyang gawin. O ito ang sahod mo, Mercy. 2 buwan. Dahil hindi ako uuwi dito ng 2 buwan. Mamamasyal kami ni Alexa sa ibang bansa para malibang siya sa iba't ibang lugar na pupuntahan namin. Mabuti yun, senyor, para makalimutan niyang nangyari sa kanya at sigurado na babalik ang dating saya sa buhay niya. Tama ka. Dahil mula nang lumayo kami dito, ay hindi ko na nakita sa mukha niya ang ngiti. Laging seryoso ang itsura niya. Oo nga pala, senyor. May kasama ba siya doon nang iwan niyo siya, ha? Para may kausap siya, ang ibig kong sabihin, para hindi siya mainip doon? Oo naman. May kasambahay ako na kinuha at may edad na rin para may magpahay sa kanya. Tamang-tama yan, senyor. Kung may kasama si Senyorita Alexa para may kakwentuhan doon. Kaya ako umuwi dito para kunin ang mga papeles na kailangan para sa aming pag-abroad. Ganun po ba? O sige, maligayang paglalakbay, senyor. At mag-ingat kayo lagi. At sana, wag na po kayong uminom ng alak para hindi kayo magkasakit. Ingatan niyo po ang iyong kalusugan. Abay, namalingki ka na pala, Tinang. Akala ko ba wala kang pera. Dahil tinanong mo ako kaninang umaga kung may mauutangan. Ay, kwan kasi. Binigay ni Senyor yung 2 buwan na sahod namin dahil mag-aabroad daw silang mag-ama. O, edi mabuti. Para makatikim naman tayo ng may sabaw na ulam. Oh, ano ba yung binili mo dyan? May dapat bang sabawan dyan? Ay, bumili ako ng manok. Magtitinula tayo. Matagal nang hindi ako nagluto ng tinola Kaya magluluto ako ngayon. Bay, nakakagutom naman yung sinabi mo. Sige, magluto ka na nga para maaga tayong makapananghalian. Ay, wag mo naman akong madilain. Dahil alam mo naman na mahina na rin ang tuhod ko. Mahirap nang matipilok at mapilay. Baka hindi na maibalik sa dati ko ang pilay sa paa. Basta magluto ka na. Iigib muna ko ng tubig para may panghugas ka dyan sa lulutuin mo. Saka panggatong na rin. Kulang na yung nasa kusina na panggatong. Sige na, mag-igib ka muna. Saka ka kumuha ng kahoy para makapagluto na ako. Bilisan mo!
makita si Alexa. Kumusta na kaya siya ngayon? Ano kayang kalagayan niya? Hindi bala. Uuwi ako sa lugar namin para maalaman ko kung nakabalik na sila ni Don Leroy. Kailangan ko siyang makita at makausap. Lagi ko siyang napapanaginipan eh. Ano kayang ibig sabihin nun? Lagi siyang umiiyak. O Alexa, nangimiss na kita. Hindi ka maalis sa isipan ko. At sana sa lalong madaling panahon ay magkita na tayong dalawa. Sana nga, Alexa. Aling Tinang, mabuti at nandito kayo. May gusto lang sana akong malaman sa inyo. Ano ba yon? Sige na, sabihin mo sa akin. Kung ano yung sasabihin mo, sige na, makikinig ako. Talaga bang hindi na uuwi si Alexa dito? At saan daw sila nakatira? Kwan, noong nakaraang linggo, umuwi dito si Senyor at binigay yung 2 buwang sahod namin. Sabi niya, magbabakasyon sila sa abroad. Ha? Ganun po ba, Aling Tinang? Kumusta raw si Alexa? Di na ba nalulungkot? Ay, sabi ni Senyor, laging malungkot daw siya. Kaya gusto ni Senyor na magbakasyon sila sa abroad para malibang daw yung anak. Ano? Ako, kawawa naman ang kaibigan ko. Kung bakit kasi pinakialaman pa ng daddy niya ang relasyon nila ni Orlan. Ewan ko ba kay Senyor? Dahil nga mahirap ang buhay namin. Kaya ang akala ni Senyor, gustong sumandal ni Orlan sa yaman ni Alexa. Sobra naman si Senyor. Di lahat ng mahihirap ay mapagsamantala. Nagkataon lang na nagmamahalan silang dalawa. Pero ayaw ni Senyor kay Orlan. Ang gusto niyang manugang ay yung may kaya rin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. May alam akong paraan para makaalis ako sa piling ni Dad. At kailangan na maniwala sa aking gagawin. Ang akala yata ng Daddy ay kaya niya ang utak ko. Pero nagkakamali siya. Hindi ako papayag na hadlangan ni Daddy ang pagmamahalan namin ni Orlan. Kaya sa aking naisip ay malulutas ang problema ko. At di na niya ako pakikialaman. Humanda ka, Dad. Sinunod kita noong nag-aaral ako sa kolehiyo na hindi ako nakipagnobyo. Ngayon na natagpuan ko na ang lalaking mahal ko, ay tututulan ninyo ang aming pag-iibigan? Hindi rin ako papayag dahil mahal ko si Orlan. Kaya ipaglalaban ko ang aming relasyon. Sino ba? Orlan, anak, mabuti naman at umuwi ka na. O ano, dito ka ulit titira sa lugar natin? Hindi po, Inay. Gusto ko lang makibalita sa inyo kung mandito na ba si Alexa at ang daddy niya.
Ay, hindi pa sila umuwi dito dahil papasyal daw ni Don Leroy si Alexa sa abroad. Doon sila magbabakasyon para malibang daw si Alexa. Oh, bakit po ba, inay? Kumusta na kaya kalagayan niya ngayon? Hindi ba siya lumalabas ng bahay nila? Oo, dahil hindi pinapalabas sa bahay. Hindi na siya gumagalay. Laging nakakulong daw sa kwarto niya. At sabi ni Don Leroy, nang pumunta doon sa bahay nila, laging malungkot daw ang itsura niya. Ganun ho ba? Kawawa naman pala si Alexa. Wala na akong magawa dahil hindi ko siya makadalaw. Ang mabuti pa, anak. Tiis-tiis muna na hindi kayo magkikitang dalawa ni Alexa. At alam ko, darating ang araw na muli kayong magkatagpo. At kung kayo talagang para sa isa't isa, ay magkakatuluyan din kayo. Alexa, anak, magbabakasyon tayo. Doon sa gusto mong puntahan sa abroad. Kaya maghanda ka. Ayokong umalis. Dito lang ako. Kayo na lang. Basta maghihintay ako kay Orlan. Pero anak, ang sabi ng ina niya ay nag-asawa na raw siya. Kalimutan mo na siya. Dahil pera lang ang habol niya sa'yo. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Dahil hindi siya mukhang pera. Nang gaya ng iba dyan. Kaya huwag na kayong tumutol. Kung hindi, ay mawawalan kayo ng anak. Alexa, iha, hindi na nga pwede. Noong umuwi ako doon, ay sinabi sa akin ng ina niya na wala na doon si Orlan. Kasama na niya ang asawa niya. At doon na sila tumira sa isang bayan sa probinsya ng Palawan. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng kwento, Daddy. Para hindi ko naisipin si Orlan. Sige, ganito. Magbabakasyon muna tayo sa abroad. Pag uwi natin ay diretso na tayo sa bahay. O ano, papayag ka ba, Alexa? Hindi ko pa alam. Iisipin ko pang mabuti kung sasama ko o hindi. Bukas na tayo mag-usap. Inaantok na ako eh. Sige, maiwan ko na kayo dito. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Sari maniwala si Alexa sa inimbento kong kwento tungkol kay Orlan para limutin na niya ang kanyang pagmamahal kay Orlan. Para masimulan ko ng kumbinsihin na pakasal sa anak ng kumpari ko. At naalala ko nang tinakot ko si Orlan at kunwari babarilin ko siya. Nako, duwag pala ang taong yun. Dinenervyos. At nang sinabi ko na lumayo, ay ginawa rin niya. Ngayon ay hindi na ako mag-aalala na ang mapapangasawa ni Alex ay isang hampas lupa dahil wala na siya. Orlan! Nasaan ka? Mahal kita. Malagot ako. Bakit wala ka ba, Orlan? Si Alexa, tawa ng tawa. Ano kayang nangyayari sa kanya? Bakit? Kailangan aramin ko. Nagtatago ka ba? Nasaan ka? Alexa, anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka umakyat dyan sa bintana? Bumaba ka. Mataas yan, anak. Orlan, mahal kita. Mahal kita, Orlan! Hindi. Si Alexa, nababaliw na. Alexa! Iha!
Totoo kayang nasisiraan na ng bait si Alexa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Orlan dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.